May tuturing daw ng Department of Justice na senyales ng kawalan ng sinseridad ang pagiging kampante ang mga aksyon at pahayag kahapon ni Sara Diskaya. Ma'am, short statement lang po. How did it go po, ma'am? Ma'am, how did it go? Sinabi yan ni Sara Diskaya ng hinga ng pahayag ng media habang palabas ng DOJ kahapon. Nang dumating naman siya, nagsenya siya ng finger heart sa mga tao. Sabi ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, kasama ang mga ginawa at sinabi ni Sara sa mga isasaalang-alang sa isinasagawa nilang assessment at evaluation. Paghimok ng DOJ, kumilos ang naaayon ng lahat ng persons of interest sa iniimbestigahang maanumalyang flood control projects. Kabilang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa mga protected witnesses sa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ. Nagpunti sila kahapon sa DOJ para magsumite ng mga ebidensya. 5 hanggang 10 bagyo ang inaasahan sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. Sinabi rin ng Weather Agency na nagbibigay sila sa DPWH at mga humihinging contractor ng datos tungkol sa dami ng ulan na makakatulong daw sa pagdidisenyo ng mga drainage. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa sunod-sunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo, maraming lugar sa bansa ang binayo ng malalakas na hangin, nakaranas ng matitinding ulan, at nalubog sa matataas na baha. Ngayong taon, 15 bagyo na ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tig-5 noong Agosto at ngayong Setyembre. Sa nanalabing 3 buwan ng taon, 5 hanggang 9 na tropical cyclones pa ang maaaring pumasok sa PAR. Batay sa historical data, kadalasan mga lugar sa Visayas at Mindanao ang posibleng naaapektuhan nito. Nagla-landfall o tumatawid rin sa lupa ang mga ito. Hindi naman natin inaasahan na mas malalakas pero more on landfalling silang mga tropical cyclones. So that's why, of course, yung preparation natin mas kailangan for that. Ang DSWD hihilingin daw sa DBM na ma-replenish ang Quick Response Fund bilang paghahanda sa mga maaari pang dumating na kalamidad. So far, sapat po yung resources ng DSWD. But we will request for replenishment of our Quick Response Fund kasi that's provided naman under existing laws na once na bumaba na o na-meet na natin yung 50 o na obligate na natin 50% of our Quick Response Fund ay maaari tayong mag-request for replenishment. So we will do that. Kaugnay ng mga flood control projects, sinabi ng Pag-asa na nagbibigay sila sa DPWH at mga nagre-request na contractors ng Rainfall Intensity Duration Frequency o RIDF curve na batay sa analyzed rainfall data. Sabi ng Pag-asa, makakatulong ito sa hydraulic design applications, pagdidisenyo ng urban drainage system at iba pa. We provide such kind of information. But we are not, of course, after providing the information, we don't know whether it was used or not. Ang Pag-asa po, ang mandate niya is pertaining only to that. And then kapag naman dun sa other, halimbawa for the design standards, of course, that's under the DPWH na po. So I think that is the reason why yung subsequent consultation are no longer being done with Pag-asa. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang nahulog na debris ng rocket ng China na mataan sa magkahiwalay na lugar sa bansa. May parting natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa San Juan, Siquijor. Pinaniniwala ang nanggaling ang mga ito sa inilunsad na rocket ng China noong September 16. Nakuha yan ng Philippine Coast Guard, pati na ang parting nakuha sa Cuyo, Palawan. Nakatakdang i-turn over ang mga ito sa Philippine Space Agency. Paalala nila sa publiko kapag nakakita ng rocket debris, wag na wag itong gagalawin at agad dumulog sa mga otoridad. Quick chikahan tayo mga kapuso. Selena Gomez is now Mrs. Benny Blanco. Sa IG post, ibinahagi ng singer-actress ang snaps ng kanilang intimate wedding just this Saturday. May upcoming projects sina sparkle artist Sanya Lopez at award-winning actor Elijah Canlas.
Sa post ng GMA Pictures, nakasulat ang caption na "We're seated" at hashtag na "coming soon". Aminado naman si Allen Ansay na excited at kabado siya para sa Huwag Kang Titingin. First movie niya raw ito at markado pa ang kanyang role sa naturang horror film. Itinanggi ni Binibining Marikit Herlene Budol na sila na ng dating co-star niyang si Kevin Dasom. Gusto raw muna niyang ituloy ni Kevin ang panliligaw nito bago niya sagutin.